Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa magandang umaga. Narito po kami, Panginoon, nagkatipon-tipon para ikaw aming pagpurihan, paglabasan, sasabay sa Espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa panibagong buhay, kalakasan, sa patuloy niyong binibigay sa buhay po namin. Ganun po tatanggap po kami ng biyaya sa araw na ito, Panginoon. Kunayin o Lord na napakabuti mo sa aming buhay, O Diyos. Dahil po, O Lord, na patawarin niyo kami sa aming magpagkukulang, kasalanan na gawa. Nilisin niyo ang puso, isipan po namin upang maging karapat-dapat po kami sa paglapit sa iyo. At walang kasalanan na maging lang, marinig ang aming mga dalangin, O Diyos. Salamat po, dalayin po ng banal na Espiritu po mamuna sa amin, maramdaman namin ang iyong presensya. At ganoon din po, salamat sa mga kapatid na narito pa ngayon. Kunay na nananabig po kami na ikaw ay ang pupurihan. Awit ang Panginoon, pasasalamatan sa oras na ito, Panginoon. Nalawa, ang pupuri, pagsamba, ay magawa po namin ang the best namin pagsamba sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa pangunguna. At salamat po din sa mga anak mo na tatayo sa oras na ito, Panginoon. Pangunahin niyo po kami at ganoon din niyo magkakaya ng mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Panginoon. Bigyan niyo kalakasan, O Diyos, nagmula sa iyo. At ganoon din yung naalis din sa Panginoon. Ganoon din kami makikinig, Panginoon. Ito mo sa puso at isipan para pagmumuhay namin sa aming espiritu na buhay, Panginoon. Kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa mga asamang panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Pwede po ba natin palakpakan ang ating Diyos? Ayan. Narapat lamang po tayo mag-thank you para sa panibagong linggo na ibinigay sa atin ng Diyos. Yan atin po itong balik sa pagpapagitan ng papuri. Hanayan po natin ang ating mga boses at ating mga kamay para sa ating Diyos. Amen. Hallelujah.
Amen! Balik po natin palakpakan ang ating Diyos. Hallelujah! Sa gitna ng problema ay kayang-kaya natin dahil nandyan ang ating Panginoon. Amen? Amen! Hallelujah! Pagpatuloy po natin ang ating pagsamba sa ating Diyos. Hallelujah! Namdamin po natin ang ating pagpuli sa ating Panginoon. Hallelujah! Napakabuti mo, Jesus. Sa bawat isa na narito. Maraming salamat po. Hallelujah! Sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan
Panginoon, sa aming pag-aawitan, O Lord God, nararanasan po namin ang dakilang presensya mo sa aming mga buhay. Ikaw ang Diyos na tapat, Panginoon, sa amin, na kailanman, Panginoon, ay hindi nagbabago, hindi nagkukulang, Panginoon, Lord. Sapat ang biyaya mo, Panginoon, sa amin sa araw-araw, O Lord God. Kaya naman, Panginoon, narito kami, O Lord God, buong puso, Panginoon, na nagpapasalamat at sinusurrender mo namin, Panginoon, ang aming buhay dahil tunay na ikaw, Panginoon, ang aming kailangan, Lord. Na kung wala ka, Panginoon, walang magagawa at sinuman sa amin, Lord. Kaya naman muli, Panginoon, inaanyayahan mo namin, Lord God, ang dakilang presensya mo sa aming kalagitnaan, ang banal na Espiritu na mag-open up sa aming mga puso, sa aming isipan, upang ang salita mo sa umagang ito ay magrema sa aming mga puso. Iyaan mo, Panginoon, ang salita mo ay malayo, Panginoon, na magpahayag, O Lord God, sa iyong mga anak, Panginoon, according to the needs of your people, O Lord God. Let your thousand revelation, Panginoon, revealed, Panginoon, in the midst of us, O Lord God. Salamat, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. We give you praise, we give you glory. In Jesus' name we pray. God, mga bawat ito sa atin. At ang ating mga children ministry. May magne-memory verse po ba sa mga bata? Kung wala, pupunta na po kayo ay sige. Okay, mga children ministry, go to your room. Ayan, yan po yung ating mga children ministry na pagmumula ng next generation ng ACE ministry. Kailangan po natin silang i-train para sa ating next generation. Yan. Good morning po sa ating lahat. Batiin mo yung katabi mo. Blessed Sunday, sister. Blessed Sunday, brother. Yon. Next week po, ang mga katatayan po natin, magse-celebrate po tayo ng Father's Day. Yan. Ilan lang po yung mga tatay po natin? Kasi majority po sa lahat ng church, ang mga nanay. Mga nanay po ang mas marami. Nung nakaraang Sunday po, ano po yung pinag-aralan po natin? Uumpisahan ko, tatapusin. Sino po yung nag-umpisa sa buhay natin? Walang iba kundi ang ating Panginoon. At sino yung magtatapos sa ating mga buhay? Ang Panginoong Diyos din. Ang siyang magtatapos para sa bawat isa sa atin. Pero ngayong umaga, may hamon tayo na kakakarating. Yan. Ang pag-uusapan naman po natin ngayon, hamon sa paglago. Inumpisahan na nga ng Lord tatapusin na niya. Ano naman yung part po natin? Yan po yung hamon ng ating Panginoon sa umagang ito sa bawat isa sa atin. Nandito po, simula sa buto. Ayan, tumubo ng konti, nagkaroon ng leaves. Yan, tumaas ng konti. Hanggang sa siya ay maging uli na bulaklak. Ganda po yun, no? Yung sunflower. Yan po yung ginawa kong illustration kasi makulay po siya. At sa isang puno naman, nag-uumpisa din po yan sa buto. Kahit grafted pa yan, nag-umpisa pa rin po yan sa buto. Hanggang sa siya po ay namunga. Di po ba pag namumunga, ang ganda ng tingnan? Amen? Sino dito yung namumunga ng Kristiyano? Ang namumungang Kristiyano, makikita sa buhay ng bawat isa. Isa sa sign po natin, ano po yung series po natin? Yung evangelism po natin. Isang sign ng paglago ng isang Kristiyano, nag-aakay na ng kaluluwa. Dahil ayaw niya na manatili lang sa kanya ang salita ng ating Panginoon. So, umagang ito, yan po yung pag-aaralan po natin, hamon sa paglago. Ito po yung challenge sa atin ni Peter sa umagang ito. Tingnan po natin sa ating verse, sa 2 Peter chapter 3, verse 18. Sa halip, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Heso Kristo. Yan po yung sinasabi sa atin ngayon sa umagang ito na kailangan tayo ay magsipaglago.
Merong mandate sa bawat isa sa atin. May hamon sa atin ang ating Panginoon na huwag lang tayong manatiling buto. Kailangan nating tumubo, magka-leaves, magkasanga, at magkaroon ng bulaklak. Kung ikaw naman ay puno na namumunga, kailangan mong magkaroon ng bunga. Ang letter po ni Peter dito ay para warningan ang mga mananampalataya. Kasi noong mga panahon po na ito, marami pong mga false teachers. Di po ba ngayon din? Marami din po mga bulaang mga mangangaral. Nililigaw nila ang mga mananampalataya. Bakit may hamon ang paglabo sa atin sa umagang ito? Kasi alam nyo, pag hindi tayo lalago at lalalim sa ating pananampalataya sa ating Panginoon, katulad po ng winawarningan ni Peter noong mga panahon po nila, magiging ganun din po tayo. Ang nais ng ating Panginoon, dumating man ang mga false teacher, dumating man ang mga maling mangangaral, mga bulaang mga propeta, sa ating kalagitnaan, hindi tayo malilim lang. Kasi meron tayong ugat na nagpapatibay sa ating pananampalataya. Sabi niya po dito, in the grace, gusto po ng ating Panginoon na tayo ay lumago. Kailangan nating lumago. Kaya nga may hamon sa atin sa umagang ito. Na huwag lang tayong manatili na bata sa pananampalataya. Ang ACE Ministry, magpo 4 years na, Pastor, no? Magpa 5 years na. Wow, hindi na matatawag na bata. Kasi yung 5 years old, nakakaintindi na. Yan, di ba? Daycare na po siya. Pero still, sabi mo nga po nung nakaraan, pag daycare, lapis pa rin ang hawak. Para kung may mali, mai-erase pa rin. Ganun po tayo. Sa progreso, sa paglago natin sa ating Panginoon, lapis po yung pinangsusulat pa rin natin sa istorya po natin. Kasi sino yung magpa-finalize nito? Ang ating Panginoon. Siya yung magpo-perfect ng story ng bawat isa po sa atin. Pero ang nais po ng ating Panginoon, tayo ay lumago sa ating pananampalataya para maiwasan po natin at hindi po tayo malinlang ng mga maling katuruan. Kailangan tayo po ay nasa iisang pananampalataya na ang tagapagligtas lamang natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Wala nang iba. Alam niyo po, ng mga panahon po na yon, yung mga tinatawag na Judaizer, ang paniniwala nila, pananampalataya plus gawa para ikaw ay maligtas. Pero hindi, pananampalataya sa ating Panginoon na siya lamang yung tagapagligtas. Ang bunga nun, yun po yung mga mabubuting gawa na gagawin po natin. Makakagawa tayo ng mabubuting bagay dahil yun ay bunga ng ating kaligtasan. Dahil nasa sa atin na ngayon ang Espiritu ng ating Panginoon, kaya tayo ay nakakagawa ng mabubuti. Pero hindi po yun ang dahilan ng ating kaligtasan, kundi sa pananampalataya po natin sa ating Panginoong Hesukristo. Kung hindi tayo lalago sa ating pananampalataya, pag may narinig tayo, mga katuruan, sasabihin natin, oo nga. Oo nga. Hanggang sa mapasunod ka na lang nila sa maling pananampalataya mo nila. Kaya, ini-encourage po tayo ngayong umaga na to. Kailangan lumalim tayo, lumago tayo sa ating pananampalataya sa ating Panginoon para hindi tayo madisib, hindi tayo malinlang ng mga maling katuruan. At sa huling mga kapanahunan, tayo pa rin ay nakatindig para sa ating Panginoong Hesukristo. Ang paglago ay nagsisimula sa maliit na bagay. Katulad po nung ano po natin. Makikita po natin, nagsimula siya sa maliit na bagay. Sabi nga, nagsimula siya sa buto bago siya namulaklak. Sa maliliit na habits po natin, sa maliliit na ginagawa po natin, sa araw-araw ng ating buhay, doon po tayo lalago. Yung araw-araw na pagpili mo kung ano yung gagawin mo, kasi araw-araw may labanan po tayo. Labanan ng mabuti at masama. Kasi mismong sarili po natin, kalaban po natin. Na minsan alam nating masama, pero ginagawa pa rin po natin.
Alam natin ito yung mabuti, pero hindi po natin ginagawa. Sa ating pananampalataya, nagsisimula din po ito sa maliit. Hindi ka magiging ready sa malaki kung hindi ka magsimula sa maliit. Ang paglago sa Espiritu ay isang hamon dahil nangangailangan ito ng pananampalataya, pagbabago ng buhay, disiplina, at pagtitiis sa proseso ng ating Panginoon. Diba? Nung tayo tinanggap po natin ang Panginoong Hesus sa buhay po natin bilang ating Panginoon at dakilang tagapagligtas, hindi agad tayo nabulaklak. Diba? Unti-unti tayo ay pinapalago. Unti-unti, marami tayong nakikita po natin, marami tayong mga mistake na nagagawa. Sabi ko nga, i-erase lang po natin yun. Tapos, i-rewrite natin kung ano yung tama. Ibig sabihin, sa araw-araw po nating pamumuhay, may mga mali po tayong nagagawa. Pero wag po tayong mag-stick po doon. Wag po natin gamitin yon to license to sin na, nagkakamali pa lang talaga ako kasi lumalago pa rin ako. Pero sabi ko nga po, kailangan natin makipag-battle. Kailangan natin makipaglaban. Ipaglaban natin kung ano yung tama na sinasabi sa atin ng ating Panginoon. Papasok na po tayo sa point number 1 po natin, hamon sa paglago sa pananampalataya. Sabi po niya sa Hebrew 11 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya. Sinasabi mong anak ka ng ating Panginoon, pero wala ka namang pananampalataya. Ano po yung pananampalataya? Ito po yung pananampalataya, yung paniniwala mo sa mga bagay na hindi mo pa nakikita. Halimbawa, may karamdaman ka. Siyempre, nararamdaman mo yan. Pero ang pananampalataya, alam mo na pagagalingin ka ng ating Panginoon. Kaya naka-look forward ka na doon. Nakatingin ka na doon sa paggaling mo at hindi sa present situation mo. Alam mo po sa mundo, to see is to believe. Kailangan makita mo muna bago ka maniwala. Pero pagdating sa pananampalataya sa ating Panginoon, believe and you will see. Maniwala ka at makikita mo. Yun po yung pananampalataya. Na hindi ka nakafocus sa present situation mo, kundi tinitingnan mo yung gagawin ng Panginoon sa buhay mo. Ang paglagong espiritual ay nangangahulugan ng pagpapalalim ng ating pananampalataya sa Diyos. Nangyayari po ito sa araw-araw na sitwasyon po natin. Araw-araw na nararanasan po natin sa ating mga buhay. Kung titignan po natin, mag-look backward po tayo sa buhay pananampalataya po natin noon at ngayon. Pag in-evaluate po natin yung ating mga sarili, may pagbabago na po ba? May paglago na po bang nangyayari sa ating mga buhay? Amen? Na pag nakikita mo, yung wala, meron na. Di po ba? Wala ka ngayon, pero alam mo, mayaman ang Diyos mo. He is your provider. Kaya yung wala, meron. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Kapag may pagsubok, dito na nasusubok ang ating pananampalataya. Doon nasusukat kung tayo ay lumalago o nananatiling mahina sa pananampalataya. Kung may pagsubok po tayong nararanasan, dito lumalabas kung sino tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dito nasusukat kung may pagbabago na po ba sa pananampalataya natin o nandun pa rin tayo sa daycare stage po natin. Kung may problema, ano po yung ginagawa ng may pananampalataya? Lumalapit sa Diyos. At ano naman po yung ginagawa ng mahina sa pananampalataya? Sila ay lumalayo sa ating Panginoon. Amen? Ang nais ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng paglago sa ating mga buhay. Sa ating buhay, pananampalataya, huwag tayong manatili na nasa daycare lang. Mag-level up tayo. Ipakita natin sa teacher natin na kaya nating mag-grade 1 para ipasa niya po tayo. At sino yung teacher po natin sa ating pananampalataya? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Amen.
So, sa ating paglago sa pananampalataya, kailangan natin ng disiplina espiritual. Yun. Ang paglago ay hindi nangyayari ng kusa. Nangyayari po ba ng kusa ang paglago natin? Hindi. Gradually po ito. May mga intentional na paglago at meron namang gradual. Yung unti-unti. Day to day na kailangan meron tayong pagbabago na nagagawa sa ating mga buhay. Kailangan ng spiritual na disiplina. Disiplina sa lahat ng ginagawa po natin. Amen? Meron po ba tayong disiplina na sinusunod sa ating mga buhay? Meron. Kailangan meron tayong goal sa bawat araw ng ating mga buhay. Yun. Hindi lahat ng gusto mo, sabi ganito, kailangan mong sundin. Kasi sabi ko nga, may labanan po tayo. Pumasok po tayo sa isang labanan na minsan, ang pinaka number 1 na kalaban mo, hindi si Satanas, kundi sino? Sarili mo mismo. Pag tayo ay nagturo, ilan yung nakaturo sa'yo? Isa lang yung tinuro mo, pero yung 4 na daliri mo, naka-point out sa'yo. Yun. Sabi po, hindi ang paglago ay mula sa disiplina at hindi ito sa comfort. Na minsan gusto natin puro easy life. Yung madali lang ang gusto po natin. Kung lagi mong pipiliin ng madali, hindi ka talaga lalago. Kaya kailangan dumaan po tayo minsan sa mga struggles po natin. Sa mga pagsubok na ating nararanasan. Mga dapat gawin, kabilang dito, yon, pagbabasa ng salita ng Diyos, pananalangin, pakikisama sa mga kapatiran, paglilingkod sa ministeryo. Pagbabasa ng salita ng Diyos. Ang sabi po niya sa Joshua 1 verse 8, huwag mong kaligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So anong susi? Ang susi ng paglago ng ating pananampalataya, pagbabasa ng kanyang salita. Dahil ang kanyang salita, ito yung manual po natin. Ito yung blueprint ng ating mga buhay. Halimbawa, yung electric fan. Di ba pag bumili tayo ng electric fan, kahit alam na natin kung ano yung gagawin dyan, na para sa hangin naman po yan, di po ba? Laging may nakapaloob po sa box na yan, yung tinatawag na manual. Di po ba? Sa lahat ng mga gamit na binibili po natin, may mga manual na nakalagay po dyan, naka-insert sa kanilang mga box, at kasama yan sa pagbili po natin para alam natin ang tamang paggamit po nito. Kasi pag hindi mo ginamit yan ng tama, madaling masira. Pero pag ginamit mo yan ng tama, magtatagal po yan at magkakasundo kayo. Ganon din ang sabi po dito, salita ng ating Panginoon. Ito yung magbibigay sa atin ng matagumpay na pamumuhay. Nandyan lahat ang salita ng ating Panginoon. Kung tayo'y nanghihina, basahin mo ang pangako ng ating Panginoon. Kung tayo'y dumadaan sa pagsubok, basahin mo ang salita ng Lord. Kasi nando doon, tinuturo niya ang lahat ng ito. Sino na po dito yung nakatapos na sa pagbabasa ng Bible? From Genesis to Revelation. Basahin po natin. Alam mo, sino dito yung nagbabasa ng pocket book? Meron pa po ba? Wala na. Sa cellphone na lang. Yun. Umpisahan natin basahin. Pag pupunta ka po ng New Testament, umpisahan natin sa Book of John. Mai-encourage ka, matutuwa ka. Kasi makikita mo kung paano tayo hanggang sa kapanahunan po natin na sustain ang salita ng ating Panginoon. Ang salita ng Lord, ito yung mapa ng ating mga buhay. At dito, ang sabi nga po ni Joshua, huwag kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Bakit nagtagumpay si Joshua sa kabila ng matinding hirap, sa matinding hamon na kanyang haharapin? Dahil ibinigay na ni Moses sa kanya ang mandate. Dahil ang salita ng Lord hindi na ihiwalay sa kanya.
Umaga, araw at gabi, sabi niya po dito, pinagbubulay-bulayan niya. Anong ibig sabihin nito? Araw-gabi, memorize ko yung salita ng Lord? Araw-gabi, re-recite ko ito? Hindi. Sinasabi po dito, yung pag-ano po natin, pagbubulay-bulay po natin, isagawa po natin ito sa ating araw-araw na buhay. Sa lahat ng ginagawa po natin, kailangan nakaangkla ito sa salita ng ating Panginoon. Di ba? Pag nakakagawa tayo ng mali, may conviction sa ating mga puso. At pag ikaw ay nagbasa ng salita ng Lord, ikukorek ka, itatama ka ng salita ng ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon, hindi lamang po istorya yan. Mayaman po yan sa kapahayagan. May mga personal na kapahayagan na ibibigay sa atin ang ating Panginoon. At dito, magkakaroon tayo ng power araw-araw kung dito tayo magdidepende sa salita ng ating Panginoon. Pangalawa, sabi na po dito yung pananalangin. Consistency in prayer. Ibig sabihin, tuloy-tuloy yung pananalangin po natin. Hindi lamang kung may problema tayo, doon lamang tayo lalapit sa ating Panginoon. Hindi lamang kung may kailangan tayo, doon lamang tayo mananalangin sa ating Panginoon. Hindi lamang yun ang mga kailangan po nating gawin, kundi araw-araw, bawat minuto ng ating mga buhay. Halimbawa, naglalakad ka, may nakita ka, naawa ka, may nilagay ang Panginoon sa isipan mo, panalangin mo. Huwag niyo rin po kami kalilimutang ipanalangin. Dahil sabi ko nga po, kami ang number 1 na target ng kaaway. Kung level 1 ang binibigay na pagsubok sa inyo, kami, signal number 10 ang binibigay ng kaaway. Kaya kailangan din po namin ng covering ng panalangin ng bawat isa po. Kaya sa ating pananalangin, kailangan meron tayong daily connection sa ating Panginoon. Yung daily connection na to, yun yung unbroken fellowship natin sa ating Panginoon. Na anuman yung ginagawa po natin, nandoon sa puso at isipan po natin, lagi po tayong nasa espiritu ng pananalangin sa ating Panginoon. Kung gusto po natin na maging matatag, maging strong sa araw-araw nating buhay, kailangan nating connected po tayo sa source of strength na walang iba, kundi ang ating Panginoon. Yung cellphone po natin, para magamit po natin ng maayos, bago pa malobat yan, kailangan mo nang i-charge yan. Amen? Kasi kahit gano'ng maganda pa yan, kahit anong iPhone pa, maganda yan, kung lobat yan, walang kwenta yan. Amen? Sa buhay po natin, kailangan din po natin na laging naka-charge, naka-plug in sa ating Panginoon. Katulad nga po, nung nakaraan po, di po ba, na sabi po dito, renewing our power sa ating Panginoon. Bago pa tayo malubat, magpa-renew na tayo ng strength sa ating Panginoon. Bago pa dumating yung problema, kailangan handa na po tayo. Magiging handa ka kung may pagbabasa ka ng salita ng Diyos, kung may pananalangin ka, anuman ang pagsubok na ibibigay sa'yo ng kaaway, mag-ano lang yan, magbabounce back lang yan. Kasi alam niyo po, ang isang Kristiyano, para po tayong rubber ball. Rubber ball, nakakita na po ba kayo na yung bola ng basketball? Subukan mong ilubog yan sa tubig. Lulubog ba yan? Hindi yan lulubog. Kahit gano'ng kabigat ang gawin mong pampalubog yan, lulutang at lulutang yun. Ganon ang isang Kristiyano na feel ng power ng ating Panginoon. Parapakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. Sabi nga po dito sa 1 Thessalonica 5:16-18, magalak kayong lagi. Palagi kayong manalangin at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo na nakay Kristo. Sabi niya, magalak kayong palagi. Kasi kung may presensya tayo ng ating Panginoon, the Spirit of Joy ay laging nasa ating mga puso. Anong sikreto? Lagi tayong manalangin. Masaya ka man, malungkot ka man, may problema ka man, wala ka mang problema, may sakit ka o wala. Lagi po nating alalahanin
ang Panginoon sa ating mga buhay. Magpasalamat po tayo lagi. Katulad po ng pagdalo po natin sa gawain ng ating Panginoon, isang pagpapakita sa ating Panginoon na tayo ay lubos na nagpapasalamat sa Kanya. Sinusurrender natin yung ating buhay sa Kanya, na inaamin natin sa ating sarili na kung wala ka, Panginoon, wala po akong magagawa. Sa isang iglap, kayang gumawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa po sa atin. And pangatlo, sabi niya po dito, pakikisama sa mga kapatid. Hindi naman po pwede, nasasabihin mo, malago ka na sa pananampalataya mo. Pero ayoko kasi makipag-join. Gusto ko ako lang. Gusto ko, sarili ko lang. Amen? Kailangan po natin ang bawat isa. At sa pakikisama natin sa ating kapwa, hindi naiiwasan na na-hurt po tayo. Diba? Kasi, bawat isa po sa atin dito, kung ilan tayo dito, yun ang attitude na meron tayo. Katulad po ng isang magulang, kung 5 yung anak niya, 5 attitude, 5 karakter yan na pakikisamahan niya para sa kanyang mga anak. Hindi yan pare-parehas ng attitude. At ganun din po tayo. Tayo po ay pinag-mix ng ating Panginoon para tayo, bawat isa po sa atin, ay lumago. Ano yung mahalaga po dito? Meron po tayong pusong marunong umunawa at pusong marunong magpatawad. Kasi may mga time na tayo ay, yung isa naman, parang sa kanya, wala lang, pero pagdating naman pala sa'yo, bali, meron pala. Diba? Kung wala tayong malawak na pangunawa, kung hindi malago yung ating pananampalataya, kung hindi malago yung ating spiritual na buhay, wala. Amen? Wala tayong puso na mapagpatawad. Hindi natin kayang mag-move on kung tayo lang. Hindi masasabing church kung single ka lang. Amen? Kailangan sa po natin, sa galagitnaan po natin, merong tinatawag na unforgiveness. At iwasan po natin yung unforgiveness na yan kasi sabi po dito, ang unforgiveness ay parang chain. Nakakita na po kayo ng kawar. Kawar po ang tawag sa amin po sa Ilocano. Kadena. Ayun, tama Brad. Yung kadena, nakakita na po kayo ng kadena. Sabi po dito, ang unforgiveness daw ay parang chain na ikaw mismo ang may hawak. Hindi sila ang nahihirapan. Kundi sino yung nahihirapan humihila ng kadena na yon? Ikaw. Di ba? Kaya, ano yung dapat mong gawin? I-let go mo. Hindi dahil deserve nila yon. Kundi, kailangan ikaw yung may deserve. Deserve mo na magkaroon ng peace. Deserve mo na magkaroon ng joy. At ito po ay isang katotohanan ng paglago po natin sa ating pananampalataya. Kung meron tayong forgiving heart. Sa mag-asawa, araw-araw na magkasama yan. Diba? Yung minsan nga, yung bibig po natin, yung dila natin, yung ipin natin, magkasama na yan, di po ba? Naka-built-in na yan dyan. Pero may mga time na nakakagat mo pa yung dila mo. Sa mag-asawa, araw-gabi, magkasama. Pero, may mga time na nagkakairingan pa yan. May mga time na hindi nagkakaunawaan. Kung hindi po tayo malalim sa ating Panginoon, wala, pakala ka dyan. Ano yung mangyayari? Pataasan ng pride. Hanggang mamalayan ninyo, malayo na kayo sa isa't isa. Kaya nga po may mga mag-asawa na naghihiwalay. Hindi dahil nawala na yung pagmamahal nila sa bawat isa, kundi nawala yung pag-unawa at pagpapatawad. Bakit may mga mag-asawa na nanatili hanggang wakas? Kasi alam po nila kung paano yung salitang pagpapatawad at pag-uunawaan. Kami po ng asawa ko, 33 years na tayo doon, na? 33 years in the making. Amen? Hindi dahil perfect
perfect po yung ano po namin, yung relationship po namin. Nandoon lang po yung pag-unawa at pagpapatawaran sa bawat isa. Kasi kahit na gaano nakatagal yung pagsasama po natin, hindi pa rin mapu-perfect po yan. Hindi araw-araw ay bed of roses. Di po ba? Ganon din po sa mga kapatiran po natin. Mas lalo na, di po ba? Kasi minsan, twice a week, once a week, doon lang po tayo nagkikita-kita. Kaya kailangan po yung ano po natin, yung pag-unawa po natin, at kung may nagawa man, may nakita man po tayong mali sa ating kapwa, may mga nasabi man po sila sa atin, napakahalaga ng salitang forgiveness. Para mas lalo dito nakikita kung tayo po ba ay lumago na sa ating pananampalataya. Kung hindi ka marunong magpatawad, nasa buto ka pa. Hindi ka pa bumubuka. Kaya kailangan, ang hamon po sa atin sa umagang ito, kailangan po natin lumago. Ano pa? Yung paglilingkod sa ministeryo. Yan na. Yung bulaklak kanina, yun na tayo pag tayo ay naglilingkod na sa ating Panginoon. Ibig sabihin, nagbubunga na po tayo. Amen? Masarap maglingkod sa ating Panginoon, mga kapatid. Diba? Masaya na kahit hindi nakikita ng iba, nakikita ito ng ating Panginoon. Yung small things na gagawin mo, pag-aayos mo ng upuan, pagpulot mo ng kalat dyan, yan, isang pagpapakita po yun na tayo ay may paglago na tayo ay may puso na sa gawain ng Panginoon. Na pagka may gawain po dito, nandoon, nagbubulot din agad tayo. Ano yung pwede kong gawin? Kaya mga kabataan, bukas, di po ba? Walang pasok. Makayot natin, di ba? Walang pasok bukas. Ayun, nakikita nyo na yung paligid natin. Di ba? Malago na yung mga damo. Kaya, kailangan namin kayo bukas. Ha? Yun. Praise God. Yan, isang paglilingkod yan. Na maliit man na bagay na yan. Pero, nagtatanim ka, nag-i-invest ka sa gawain ng ating Panginoon. Paglilingkod sa gawain ng Panginoon ay hindi simple. Kung paano, sabi po dito, kung paano lumalakas ang katawan sa ehersisyo, lumalakas din ang ating espiritu sa disiplina. Pag tayo naglilingkod sa ating Panginoon, para yung exercise. Ine-exercise po natin yung faith po natin. Nakatulad ng pag-ehersisyo po natin sa ating katawan. Sabi nga po dito, lumalakas din ang ating espiritu. Kung pinapalakas natin ang ating physical na katawan, palakasin din po natin ang ating spiritual na buhay sa pamamagitan ng pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, pananalangin, pakikisama sa ating mga kapwa at paglilingkod sa gawain ng ating Panginoon. Second po, hamon sa pagtitiis sa proseso. Ang paglago hindi simple, hindi instant, lalago ka na. Tulad po ng buto, di ba? Unti-unti hanggang sa siya ay maging fully grown at namumulaklak na. Hamon ng pagtitiis sa proseso. Sabi po dito sa Santiago 1, chapter 1, verse 3 to 4, dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay nagbubunga ng pagtitiis. Ayun pala ang dahilan. Bakit sinimulan ng ating Panginoon? Siya din yung magtatapos. Bakit nakakaranas tayo ng mga pagsubok? Kasi para tayo ay lumago. Kasi sabi nga po dito, sa pamamagitan ng ating, sa mga pagsubok na ating nararanasan, tayo po ay lumalago. Katulad po ng pinag-aralan po natin nung nakaraan. Remain faithful in the process. Paano tayo makakapag-remain na faithful sa proseso ng ating Panginoon? Resist discouragement. Yun yung letter C nung nakaraang Sunday. Ang paglago ay proseso at hindi agad-agad. Hindi bukas, malago ka na. Dadaan po tayo sa matinding proseso. Di ba pagka papasok ka sa trabaho, dadaan ka sa tinatawag nilang pagiging probing.
Susubukan ka nila ng 3 months kung papasa ka sa evaluation. Pag pumasa ka sa evaluation, okay, papasok ka na ngayon into regularization. Pero sa ating Panginoon, walang probi-probi, di po ba? Agad-agad, pasok tayo. Pagkapasok natin, doon tayo tinuturuan ng salita ng Lord upang tayo ay unti-unting lumago. Dahil sabi nga po dito, hindi agad-agad ang paglago ng bawat isa. Minsan, ginagamit ng Diyos ang pagsubok, kahirapan, paghihintay upang tayo ay hubugin at palaguin. Na kung minsan, kung wala tayong pananampalataya, pag may pagsubok tayo, nasabi ko po kanina, umiiwas na po tayo, aalis na tayo. Kaya nga hinahamon tayo ng ating Panginoon na palaguin ang ating pananampalataya para pagdating ng mga pagsubok, manatili tayong matatag. Pagdating ng kahirapan, hindi tayo susuko. At pagdating ng pag-aantay, meron tayong tiyaga, meron tayong mahabang patience para antayin yung pinangako sa atin ng ating Panginoon. 1 taon mo lang pinapanalangin, sister, eh. Kulang pa yan. Baka hindi ka pa ready. Antayin po natin yung perfect time ng ating Panginoon. Resist discouragement. Huwag po tayong ma-discourage. Na pag dumating po yung mga time po ng pagsubok, ng kahirapan, ng pag-aantay sa buhay po natin, huwag po tayong susuko. Huwag tayo magpapadala sa pagkainip. Sabi nga po dito, darating ang pagod at pagdududa. At meron din minsan sa paglakad natin sa ating Panginoon. Lalo na kung nakikitang lumalago ka na, ang kaaway hindi naman yan, magsisettle for, yung okay na lang. Hindi. Pag nakita niyang namumunga ka na, anong ginagawa? Binabato niyan. Pag nakita maraming bunga, di ba? Binabato ka. Ibig sabihin, magalak ka. Kasi nakikita mo na ang Panginoon ay kumikilos sa buhay mo. Kasi hindi na mapakali ang kaaway. Di ba? Pag dumadating yung pag-uusig sa'yo, sa buhay mo, magpasalamat ka, kapatid. Kasi ibig sabihin, pumasok ka na sa paglago, sa pananampalataya mo. Kasi bakit? Hindi naman si Satanas magiging easy lang eh. Ibig sabihin, nakikita na niya na mawawala ka na sa kanyang teritoryo at pumapasok ka na ngayon sa room ng ating Panginoon. Kaya, pag dumating po yung mga bagay po na ito sa ating mga buhay, magpakatatag po tayo. Isipin po natin yung pangako ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Na hindi lamang tayo mananatiling ganito. Dadaan tayo sa proseso ng ating Panginoon, pero ang sabi nga po niya, kasama natin siya sa lahat ng ating lakad. Di ba? Kasama natin ang ating Panginoon. Hindi ka bibigyan ng Lord ng pagsubok na hindi mo makakayanan. Pagdating ng oras, siya din mismo ang gagawa ng kapamaraanan upang mapagtagumpayan po natin. Ano yung kailangan lamang po natin gawin? Manalangin po tayo. Manampalataya tayo na kasama natin lagi ang ating Panginoon. Hindi niya po tayo kailanman pababayaan at hindi kanya iiwan sa gitna ng labanan. Number 3, lastly na po dito, hamon ng pagbabago ng buhay. Sabi po niya sa 2 Corinthians 5:17, ang sino man na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating ng pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya tayo ngayon, mga bagong nilalang na po tayo. Nung tinanggap natin ang Panginoong Hesus sa buhay natin, siya na yung nakaupo sa ating mga puso. Kaya lahat ng ginagawa po natin, nire-represent po natin ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay. Hindi ka na simpleng ikaw. Kasama mo na, may tatak ka na ni Kristo sa iyong buhay. Kaya kailangan, yung lumang pagkatao po natin, iwanan na po natin yun. Kasi hindi na po tayo yan. Ang kasalanan, i-resist na po natin. Dahil hindi ka na para doon. Isa ka ng bagong nilalang. Nilalang na mula sa puso ng ating Panginoon. Hindi sapat na alam natin ang salita ng Diyos. Alam ko na yan. Memorize ko na yan.
Ang tanong, isinasagawa po ba natin ito sa ating mga buhay? Kailangan natin itong isabuhay. Kailangan makita ito sa ating araw-araw na buhay. Ang tunay na paglago ay makikita sa pagbabago ng ugali. Number 1, na sign po ng natin na bago na po tayo, yung pag-uugali po natin. Ano ba yung pag-uugaling ginagawa po natin araw-araw? Nakakalugod po ba ito sa harapan ng ating Panginoon? Sa pagsasalita po natin, napiplease po ba ang Panginoon sa buhay po natin, sa way ng pagsasalita natin? Sa pamumuhay po natin, nag-glorify po ba ang Panginoon sa lahat po ng ating ginagawa? At ito pa, sabi po dito, paglaban sa kasalanan. Kasi ang kasalanan nandyan lang, paikot-ikot lang, pabalik-balik lang. Di po ba? Pero kailangan po, sa hamon ng pagbabago ng buhay, meron tayong lakas na. Sabi nga po niya doon sa James, submit therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ano yung sekreto? Submit sa ating Panginoon. Kung wala yung pag-submit natin sa ating Panginoon, hindi talaga natin makakayanan na i-resist ang gawa ng kaaway sa ating mga buhay. Pero kung nandoon yung presensya ng Lord, yung salita ng Lord sa atin, yung pananalangin natin sa Kanya sa araw-araw, may lakas tayo na labanan ang kasalanan. Ang kasalanan, sabi mo nga po, nandiyan lang. Nag-aabang lang ng pagkakataon para tayo ay masila. Sabi po niya, like a roaring lion, na nakaredy lang. Pag nabigyan mo siya ng pagkakataon, konting butas sa buhay mo, kakainin niya ang buong pagkataon. Kaya ang mahalaga, kailangan nating magpasubmit sa authority ng ating Panginoon. Mas malalim na pag-ibig sa Diyos at sa ating sarili. Kailangan sa buhay natin, ngayon, nakagawa ka ng kasalanan, try mo, i-erase mo yun. Tapos i-rewrite mo kung ano yung tamang gagawin mo sa iyong buhay. Ang paglago po natin, sabi ko nga po, hindi po madali. Dadaan po tayo sa matinding proseso. Sa amin po ni Pastor, tumatayo na po kami dito, pero patuloy pa rin po kami nag-aaral. Ngayon si Pastor, malapit na po maging doctorate. Yan, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Paano kaya kung hindi na kami nag-aaral? Diba? Kung yung natutunan pa namin noong 2000, yung hanggang ngayon, yun pa rin yung natutunan po namin. Ano kaya ang maibabahagi po namin sa inyo? Sa araw-araw po nating buhay, bawat isa po sa atin, kailangan asamin po natin na lumago. At sa ating paglago, may mga bagay na kailangan po tayong gawin. Next slide po natin. Yung last slide po natin, sabi niya po dito, hindi tayo tinawag ng Diyos upang manatiling sanggol sa pananampalataya, kundi upang maging ganap at matatag kay Kristo. Kita niyo po yung sanggol doon sa likod? Yan. Ang sanggol, walang kakayanan. Kung hindi padidein ng nanay yan, kung hindi palitan ng pampers yan, wala lang. Wala siyang magagawa. Ayaw ng Panginoon na manatili po tayong sanggol. Ang gusto ng Panginoon, kaya sa umagang ito, may hamon ang Panginoon sa ating mga buhay. Hamon sa paglago sa ating pananampalataya, hamon sa pagtitiis sa proseso, at hamon sa pagbabago ng ating mga buhay para sa ikararangal at ikalalhati ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po lahat ay tumayo sa mga oras na to. Hallelujah, Jesus. Oh, praise the Lord. Salamat, Panginoon, Lord God. Patuloy, Panginoon, na Ikaw, Lord God, ang magpalago sa bawat isa sa amin. Inaamin po namin, Panginoon, marami pa po kami dapat malaman. Marami pa po kami, Panginoon, na dapat gawin, Lord God. At hindi po namin makakayanan ang mga bagay na to kung wala ang biyaya mo, Panginoon. Sabi mo nga po, Panginoon, sa iyong salita, Lord God, na Ikaw, Panginoon, ang source of strength, Lord God. Ikaw, Panginoon, ang source ng lahat ng bagay. Kaya kami, Panginoon, we acknowledge ourselves that we are nothing apart from your presence, O God. Hayaan mo, Panginoon, na sa araw-araw
aming buhay, Panginoon. Matutunan po namin ang paglago na nais mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Ayaw mo, Panginoon, na manatili lang po kami, Panginoon, na isang sanggol sa pananampalataya. Kundi, O God, kami, Panginoon, ay mag-fully grown, Panginoon. Mamunga, Panginoon, sa kapanahunan, O Lord God. Salamat, O Diyos, tiyaan mo ng mga salita mo sa umagang ito ang magpalakas, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na kung kami, Panginoon, ay manghina, O Lord God, paalala mo ang bawat salita mo, Panginoon, na magpapalakas, O Lord God, sa aming spiritual na pananampalataya. Sa araw-araw naming buhay, Lord, ang biyaya mo lamang, Panginoon, ang aming kailangan, O God. Salamat, Panginoon, alam po namin, may gagawin ka, Panginoon, sa amin. Alam po namin, Lord, may papagawa ka sa aming Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, Lord God. Darating, Panginoon, ang time mo, Lord, na ilalagay mo sa aming mga puso. Kung ano, Panginoon, ang nais mong gawin namin sa iyong gawain, Panginoon, sa Ace Ministry, O God. Tinawag mo ang bawat isa sa amin. Itinanim mo kami, Panginoon, Lord God, sa iglesyang ito. At hayaan mo, Panginoon, na makita, Lord God, ang bunga, Panginoon, ng aming pananampalataya. Salamat po, Ama, pagpalain mo ang bawat isa na narito, Lord God. Ikaw ang nakababatid, Panginoon, ang sitwasyon, Panginoon, ng iyong mga anak, Lord God. Tinataas po namin, Panginoon, ang lahat ng ito sa iyong mga kamay, Lord God. May plano nga, Panginoon. May gagawin ka, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Kaya we are looking forward, Panginoon, sa bagay na yan, Lord God. Alam namin, Panginoon, tagumpay ang aming mararanasan. We give you praise, Panginoon. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God po. Makakapupo muna tayo. Ayan. Okay. Patayin naman. Ayan. So ano po yung hamon? Sa bawat isa? Ano po? Sa pag-aralan po natin. Ha? Ano po yung hamon sa atin? Hamon sa? Paglago. Yung dati namumulaklak kayo, ngayon buto na. Ha? Ano po ba yan? Dapat kayo na yung magbibigay, kayo na yung magpuproduce ng binhi. Ano po? Dati sa isang maliit na buto, di ba? Sabi ni Lord, umpisan ko, tatapusin ko, si Lord na ngayon magagawa trabaho po sa atin eh. Hindi po natin kayang baguhin ang ating sarili. Hindi po natin kayang baguhin ang ating mga katabi, ang ating mga kapitbahay. Pero ang Diyos, dahil siya nag-umpisa, tatapusin ng Diyos. Pero ano po yung parte natin? Bahala na si Lord. Babaguhin naman pala ako ni Lord. Basta ako, tuloy-tuloy lang ako. Ganun po ba yan? Mga kabataan, ganun ba yan? Dahil si Lord naman pala, bahala. Kaya po, hindi po natatapos ang inyong mga leader, inyong mga pastor na in-encourage po ang bawat isa. Kahit po kaming mga pastors, nagpapalakasan din po kami, tumatanggap din po kami ng correction, at nagpapaturo din po kami. May makausap po ang pastor, ano kayong gagawin ko sa ganito? Pastor, dati nag-umpisa kami marami. Tapos yung kukuti, anong gagawin ko, pastor? Parang gusto ko isa na kukuti. Sabi ko, dumadaan tayo lagi sa ganyan. Nagpapalakasan. Humingi siya ng idea, humingi siya ng payo, galing ka, Lord. Kung ako hindi Kristiyano, sinabi mo, humingi ng payo sa akin, ay, pastor, tumigil ka na dyan, pinagastusan mo lang yan, nagpapagod ka lang, hindi na nag-enjoy ka ng iyong buhay. Ganun ang payo po ng makamundo. Pero pag ang payo mo ay sa Diyos, bibigyan mo yung spiritual advice. Kaya nga po sabi kanina, maliban na nakikinig ka lang, meron ka ding ministry. At meron ka ding nakikisama ka din, nakikipag-usap ka sa mga kapwa mo Kristiyano. Huwag kang humingi ng payo bilang isang Kristiyano. Huwag kang humingi ng payo sa makamundo. Sa mga kalalakihan. Pag nalulungkot, pagka
may mga pagsubok. Ano ang ikasabihin ng mga makamundo? Ay bro, kalimutan mo muna yan. Halika, tagay tayo. Makakalimutan yan. Yun ang mundo eh. Tatagay eh. Hindi yung magpipray. Amen. Pag sa tao naman, sa mga babaihan, ay ganito kasi nararamdaman ko ngayon. Sabi niya. So, yung pinagsabihan naman niya, hindi Kristiyano. Ganun ko yung kapitbahay natin, parehas lang kayo. Ayan, nagkuhan na. Kismisa ba? Pero kung sa kapatid mo, sa kapwa mo mananampalataya, ay saglit lang. Ganun ba kayo? Ha? Ganun po ba tayo? Dapat hindi na. Binabago po tayo. Kung ano tayo dati, at kung ano yung nakaraan natin, naginusto natin dahil sa ating sarili, kapatid, bigyan mo naman ng tuwang yung salita ng Diyos sa buhay mo. Huwag yung sarili mo lang. Kaya nga may paghamon sa paglago. Sabi nga, hindi ko makalimutan, sabi nga ni Pastor nung nakaraan. Pero huwag niyong panghawakan ito. May mga nauunang nahuhuli at may nahuhuling nahuhula. Bakit? Yung mga nauuna na nahuhuli pagdating sa spiritual growth, dahil ayaw po nilang lumago at pinababayaan lang, ayaw nilang bitawan yung sarili nila, may pinanghahawakan. Kayang-kaya ko to. Dati ako ganito na. Hanggang ngayon, dati na akong ganito. Hindi na magbabago. Kapatid, hayaan po natin na lumago tayo sa salita ng Diyos. It's more, we will have more blessings to come pag si Lord ang humawak po sa atin. Huwag yung pinanghawakan natin kung ano yung alam natin na kung saan, kung minsan, sad to say or sorry to say this one, kung minsan sa mundo, dahil pinagaharian po ito ng demonyo, ang mundo ay may kademonyo. Yun ang pag-iisip ng mga mundo. Kasi it is against the kingdom of God. It is against the will of the Lord kung ano yung nangyayari sa mundo. Papag-away-away, pagtataksilan. And even, minsan, di nga po nalalay na pag-uusapan po namin mag-asawa, the relationship ng mag-asawa. Mga bata pa lang, nagkakaanak na, tapos sasabihin, huwag ipapakasal, hindi pa ready. Hindi pa ready, may anak na. Ano mangyayari? Morality, nasisira. And then you will come to the Lord, Lord, bakit ako ganito? So, isa po sa pagiging isang Kristiyano, yung pagbabago na yun na hinihingi ng ating work, ng ating pag-aralin kanina, is a transformation. Sabihin nga po natin, transformation. Wala namang nagtatransform. Sino pa, makikita niyo po sa kwan, sa mga artista, may nagpapatransform ba na yung maganda papapangitin yung sarili? Ako, pag nagpa-transform ako, alam niyo na kung ano ipapatransform ko. Yung ilong ko, kailangan matangos. Dapat yung kulay ko, makinis na yan. Di ba? Kung sabi ni Sister Rona, ganyan pa daw, pa-transform daw dapat ito. Pag nangyari yun, dadami tayo dito. Pag na-transform ako at ginawa ko lahat yun, imagine nyo, sino preacher nyo ngayon? Ay, si Piolo Pascual. Eh, ito pa pumunta kayo lahat. Ang tinitignan niya, Piolo Pascual. Hindi, ayan mo na muna. Pastor Alan muna, Pastor Alan dito. The transformation na hinihingi ng Lord, yung spiritual po natin. Okay po ba yan? At natutuwa po ako yung mga kabataan po natin, pumunta po sila sa youth revival. It's a form of transformation po yun. Yun ang umpisa. Kaya ano po ba? Kumusta po yung transformation? Kumusta yung pag-aralan niyo? Nakinig po ba kayo? Nag-worship po ba kayo doon? Hindi ba nakakalakas ng kanya? Nakaka-encourage? Kaya nga po yung mga kabataan, yung paglabas-labas ninyo, hindi yun outing. May purpose yun, maliban sa lalabas kayo. Kaya pag nagyaya kayo, alam nyo na yung taong niyayaya nyo, hindi lang dahil barkada ninyo, kundi dahil gusto nyo rin silang mabago. At bago sila mabago, dapat mabago kayo. Amen? So yun po, ganun din po sa atin. Yun po yung titignan natin. Kung kikita nyo po yung series na tinuturo po sa atin, linggo-linggo, lagi po tayo ni-encourage. At maging halimbawa tayo. Ngayon po tanongin nyo sa sarili nyo.
Ano kayang halimbawa ang maipapakita ko sa iba na makikita nila sa sarili ko upang sa gayon masasabi nila ng tao ito ay nagbago dahil kay Kristo. Pananalita, sa tulong, sa gawa, ano kaya? Hindi ka lang magsalita, sasabihin nila, ang laki ng pinagbago mo sis. Ang laki ng pinagbago mo, brother. Totoo nga na na kay Kristo ka. Ito po ang gusto nating mangyari sa ating church. Hindi lang po tayo magpaparami, hindi lang po tayo magiging instrumento ng Lord, kundi tayo po ay maging instrumento ng Panginoon upang maging kasangkapan sa transformation. At ito po yung hamon ng paglago po natin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God! At ngayon po, isang hamon. Ang church po natin ay hindi mabubuhay, hindi lalago sa salita lamang. Maging kabahagi po tayo sa lahat. Maging po sa financial na gastusin ng church, tayo po yung gagamitin ng Panginoon. Amen? Amen. Alam niyo kung bakit po pinagpapala yung iba? Bakit kaya yung mga missionary, bakit makakayanan nila na mag-mission, wala silang trabaho? Ano kayang meron? Dahil mayaman sila, hindi lahat ng mayaman kayang mag-mission. Pero ang pinagpapala ng Diyos, kayang mag-mission. Ang nagpapayaman, hindi niya kaya mag-mission. Bakit? Ang makukuha niya, kanya. Pero ang lingkod ng Diyos, pag pinagpala ng Diyos, naiintindihan mo na binibigyan ka ni Lord dahil pinagkakatiwalaan ka sa maliit at sa malaki, pagkakatiwalaan ka. Amen? Kaya po, ayan nyo nga po, nabasahin ko sa inyo ang isang katuruan ng ating Panginoon na mababasa po natin sa aklat ng Lucas. Ito po yung panahon na nagturo ng mga katuruan kung ano mga yung dapat gawin. Sa buong aklat ng chapter 6, nagturo po ang ating Diyos. Sabi niya, rejoice in that day, mga ganun po ang mga kanya, but who unto you, mga mabapalad, kawawa kayo, ganito. At sinabi niya nung chapter 6, verse 38, ito po ang itunuro niya, mga bigay kayo. Kung hindi po kailangan ng Diyos na katuwang pagdating, kasi po tayo po magkakatuwang dito. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Pag nagbigay kayo, hindi sinabi ni Lord kung sino magbibigay sa iyo. Pag sinabi ko niya dito, kayo'y bibigyan. Pero sinabi doon sa mga ibang nasulatan, sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano po yung kalooban ng Diyos? Tayo po ay magkaloob para sa kanyang gawain. Sabi niya, verse 38, ang sabi niya, magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Ano po yung nasabi niya dito? Good measure, pressed down and shaken together, and running over, shall men give unto your bosom. For with the same measure that you met withal, it shall be measured to you again. Sa Tagalog, magbigay kayo at kayo'y bibigyan, takal na mabuti. O, kay mabuti. Siksik, liglig at umaapaw ay ibibigay nila sa inyong kadungan, sapagkat sa panukat ninyong sukat ay doon kayo muling susukatin. Mga kapatid, testimony po ng aming family kung bakit po kami pinagpapala ng Diyos. Hindi namin binibilang, hindi namin sinusukat ang binibigay namin sa Lord. At tignan nyo, hindi rin susukatin ng Diyos ang ipagkakaloob niya sa inyo. You cannot outgive God, sabi niya. Hindi mo kayang pugitan ang pagbibigay ng Diyos. Out of nothing, ngayon po, dahil sa ating Panginoon, pinagpapala niya ang inyong lingkod. At ganoon din po ang gagawin po niya sa inyo. Amen? Gusto niyo po ba mapagpala? Amen. Gusto niyo pong tanggapin? Anong gusto niyo matanggap? Galing sa tao, galing sa Diyos? Of course. Galing sa Diyos. Dahil pag ang Diyos ang nagbigay, ibibigay niya sa inyo po, siksik, tigli, at umapaw. Tayo pong lahat ay tumayo. Magbigay po tayo sa ating Panginoon ng ayon po sa inyong takda ng ating puso na hindi po kayo, hindi po natin binibilang
tayo pong lahat ay magkaloob. Amen? Sige po, magkaloob na po tayo. Mamaya po ako mananalangin. Sige po, nakakanta daw po sila. Amen. Nangingin ako ng palakpak mo. Parang gusto nyo kayo na lang. Amen. Amen. Praise God. So, tayo pong lahat ay tumayo. At iunat po natin ang ating mga kamay sa kaloob po nito. Amen. Hallelujah. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po ang aming mga alay sa iyo. Lord, ito po ang aming abang-kaloob namin na nakayanan po namin para sa iyong gawain. At nawa, O Lord, nagbigay kaluguran ito sa iyong harapan. Father God, I leave it up to you. We humbly offer it to you, Lord, na magamit po ito para sa ikalalago ng iyong gawain sa lugar na ito. Hayaan mo nga po, Panginoon, na sa bawat sentimo ng mga nalikom na ito, O Diyos, ay magbigay kabuluhan sa iyong kaharian. Maabot nawa ang mga hindi naabot at mga gastusin para sa iyong gawain, O Lord. Ikaw po mag-sustain ng kakulangan po nito. But we live up to you, Lord God, with all our hearts. We give you thanks sa pagkakataon, Lord, na magkaloob kami sa iyo na bagamat ikaw ang pinakamayaman, ikaw nagkaloob ng lahat. Binigyan mo kami ng pagkakataon, Panginoon, na maalayan ka po namin sa pamagitan ng mga kayamanan ito na pinagkatiwala niyo po sa amin. Father God, makita mo nawa ang katapatan sa aming puso. Makita mo nawa, Panginoon, na sa bawat mo nito, Lord, ibalik niyo po ng siksik, liglig at umaapaw gaya ng iyong pangako sa mga anak mo, O Diyos. Father God, thank you for everything. We pray for this church, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Pakakapupo muna tayo para sa mga announcement. Walang activity. Next Sunday,
Ay, Father's Day, next Sunday. Ayan po, may kwan. Simple lang po. Sabi ko nga, gawag na po yung masyadong mag-prepare. Hindi naman po kami demanding. Mga pabango lang ng mga imported. Okay na po kami. Or pinaka-least, bigay nyo na lang daw po sa amin picture daw ng aming mga asawa. Ayan po. So, Father's Day po sa Sunday. Ito po yung pan natin. And, ay, magtitisma. Sige. Oh, may testimony bago po tayo mag-closing prayer. Okay, sige. Praise God. Ayan, hindi po niya kayang pigilan ng kanyang sarili. Amen. Nangyari po to, nung youth revival po. Doon po kasi sa youth revival, nag-Q&A po, question and answer. Tapos, nagtanong po ako na, ano po yung mapapayo nyo para, ano po yung mapapayo nyo na dapat kong gawin para, mapatawad ko po yung, yung tinuri kong ama na may nagawang pagkakamali sa akin. Tapos, ayun po, sinagot po nila yung, katanungan ko. Tapos, may isa pong pastora sa ibang church, yung nag-share ng story niya. Tapos, habang minakwento niya po yun, naiiyak na po ako. Tapos, after niya po magkwento, umiyak na po talaga. Tumulong po talaga yung luha ko. Tapos, si Pastor Rex po, pinapunta niya po ako sa harap, tapos pinagdasal po kami. Tapos, during pray po, alam ko po na dinadasalan pa po nila ako. Tapos, bigla pong nawala yung pandinig ko. Wala po akong narinig. As in, parang, nag-black out yung pandinig ko. Hindi ko na narinig yung mga nasa paligid ko. Yung nararamdaman ko na lang po nun is yung nakayakap po sa akin si Pastor, tapos may nakahawak po sa ulo ko. Tapos, maya-maya po, patapos na sila po magdasal, bumalik po yung pandinig ko. Tapos pagmulat ko, nakita ko po si Rona, umiiyak po siya. Tapos sabi ko, Rona, ba't ka umiiyak? Sabi niya, ako daw po yung may kasalanan. Tapos sabi po, yun po yung pinagtaka ko. Bakit hindi ako nakarinig that time? Hindi ko narinig, hindi ko po alam yung mga sinabi niya. So yun po, thank you ko po kay God kasi habang dinagdasalan po nila ako, parang gumagaan po yung kanilang buhay. Meron pa? Sa mga boys, kumusta experience niya? Meron? May magta-testimony sa boys? Wala. Okay? Rona, okay Rona. Kayo mga naka-highlight sa picture ng buong asim pili. Yung mga energy, nakikita kayo naka-front page doon sa simple photos. Alam nyo ba yan? Hindi nyo rin alam? Magiging po ang Panginoon. Nung youth revival po, nag-enjoy naman po. Kaso, wala po kaming kasamang pastor. Yung ibang mga kabataan, di ba kasi sabi po nung po doon na, puntahan daw po nung mga pastor yung mga kabataan nila, ipag-pray daw po. Siyempre po, yung ibang pastor, pumupunta po sila din sa mga kabataan nila. Tapos yung mga kabataan nila, umahagulgul po sila ng iyak doon sa mga pastor nila. Tapos kami pong mga kabataan ng age, nakatayo lang po kami gano'n. Tinitingnan po namin sila, tapos yung iyak po nila sa mga pastor nila. Tapos kami nakatingin lang po sa kanila. Sabi na nakakalungkot naman. Yan. So pag ganon, dapat humagulgul na rin kayo. Kasi, para pag tinanong nila, bakit kayo umiyak? Wala po kaming pastor. So dapat pag ganon, kayo na po yung nagawag-hawag kamay, nagpala. Yun mo yung tinatawag po kanina nagpalakasan or naging gasyo sa isa. At kayo na po yung nag-pray. Alam niyo po, pastor niyo, gusto namin pumunta noon. Wala po kaming driver. Di ba may mga pag-drive. And then,
Si Pastor din naman, hindi pa naman pwede kumabsent. At yun po yung part ko. Si Pastor Rex! Si Pastor Rex! Yun yung hinila. Ay, nasa kabila siguro siya. No? Ayan. O sige, sa mga alam mo, pagagalitan ko sila. Ba't di kayo nilapitan? Umiiyak na lang kayo dahil wala kayong pastor. Amen. Pero praise God dahil naranasan nyo yung mga ganung pagkakataon at nakita nyo yung kahalagahan ng walang pastor. Continue yan. Okay, sa susunod, magpastor kayo, ha? Meron ka. At hindi inaya si Ate Leti, nandun yung elder niya. Ayan, Ate Leti, pag-pray mo kami. Pastor, hinihintay ko si Pastor Rex kasi nasa likod lang siya. Kala ko lalapit sa akin. Yun, no. Okay, sasabihin. So, sa naranasan mo, Sister Jessa, ikaw ka na. Pag-usapan natin. So, kayong dalawa, tuloy kayo? Matutuloy kayo? Hindi kayo pag-pray namin kayo. Kailan sa 17? 18? Ali kayo. Dalawa. Kumusta naman kayo habang nandito sa church? Anong naging experience niya na? Laging masaya po kasi marami po mga nilalasalataan. Tambay-tambay lang, ano? Ngayon, nandito na sa'yo. Pagalian. Sila pong dalawa, makakalungkot mang isipin sa ngayon dahil nakakasama na natin sila sa music ministry, nag-enjoy din sila, nagpupursige. Kaya lang po, ay uwi na po sila sa Pagadian City. Yun na hindi nila hawak. Kung hawak lang po nila yung beat, wala. Wala po sila. So Pagadian City po sila, uwi. Medyo malayo. Doon na kayo mag-aaral hanggang mag-college kayo dito. Maraming college na libre dito sa Pampanga. Marami kayong opportunity. Tapusin nyo yung grade 11. Anong grade ka na? Grade 9, 10, doon ka mag-graduate. Pati namin, tinapos mo na sana dito yung 10 para hindi ka na mag-transfer. 11 and 12 na lang. Parang medyo maaga yung one. Anyway, so family decision, wala po tayong magagawa. Pag-pray namin kayo, pagpapasalamat namin kayo, Lord, ha? Ayan. Okay, mga kabataan, huli kayo. Ayan. Lapitan na pag-pray natin sila. Ayan. Okay. So na. Ayan. Lapitan mo sila. Okay, hawakan nyo. Tigisa kayo. Ayan. Okay? Tayo pong lahat ay tumayo at iunat po natin ang ating mga kamay. Father God in heaven, narito po ang iyong dalawang anak na nakasama po namin. Lord, nag-umpisa po sila sa kanila sa paghubog ng kanilang spiritual na buhay. Lord, salamat dahil dinapulo po sila sa lugar na ito at dito po nila, Panginoon, naumpisahan ang paghubog ng pananampalataya. Ngayon, O Diyos, sa June 18, O Lord, sila po, Panginoon, ay dadako sa kabilang lugar sa Pagadian City. Mapapalayo po sila sa atin, po namin sila pansamantala makasama ng matagal. Ang dalangin ko, O Diyos, saan mo man po sila dalhin sa kanyang pamilya, ang kanyang kapatid, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, nakatagpuin mo sila doon. Huwag mo hayaan, Panginoon, na ang naitanim na salita sa kanilang puso ay mawala. Bagkus ito, Panginoon, nawa, dalangin ko, matagpuan nilang kasiyan sa kanilang puso sa pamamagitan ng pagtulong ng iyong Santong Espiritu. Samahan po sila, Panginoon, sa kanilang paglalakbay at maging sa kanilang pag-aaral doon, dalangin ko, Lord, bigyan mo sila ng knowledge and wisdom. Ikaw po sumama, i-provide mo po ang kanilang pangangailangan financial. Sa kanilang pag-aaral, O Lord, dalangin ko na matapos nila ito at sa kanilang pagbabalik sa lugar na ito, iba yung testimony ang kanilang bibigay para sa kalatatag ng iyong pangalan. Siyuhan mo, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, panghawakan po nila ito na merong nakilala sila sa kanilang buhay, na merong isang Diyos na tagapagligtas na walang iba kundi ang aming Panginoong Hesus. At ito, Panginoon, nawa hindi na mawala po sa kanila. Bagkus, maging patutuo po sila, Panginoon,
na ang Diyos na kanilang nakilala sa lugar na ito ay siya rin Diyos na nandoon at siya ang mag-ingat sa kanila at patuloy na sasambahin at pupurihin, hindi nila ipagpapalit higit kanino man. Protektahan mo po sila at habang malayo po sila, palaguin mo po ang kanilang pananampalataya. Father God in heaven, thank you po sa kanilang buhay na nakasama po namin. Thank you, Panginoon, sa days, O Lord, na magpasaya po sila. Nagbigay kasiyahan sa church na ito. And I know, Lord, it's not the end, but it's another new day po para sa kanila, another beginning. And in time, Panginoon, babalik po sila sa lugar na ito upang maglingkod sa iyo. Father God in heaven, we thank you for everything. Maging sa mga kaibigan po niya na patuloy, patuloy, O Lord, na naghimok sa kanila at nagpalakas, naging sandigan po nilang isa't isa. Salamat, Panginoon, sa kanilang pananampalataya. Nawa, patuloy na maluwalhati ang iyong pangalan. Salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. God bless you. Yan, manatili po tayo nakatayo at magwakas po tayo ng panalangin. Salamat po, Diyos, sa araw na ito na nakapagsamba kami sa iyo, nakapagbigay ng aming best para sa awitin, sa pagpupuri at pagpapasalamat. Salamat sa iyong hamon, Panginoon, sa bawat isa sa amin, na bagamat ikaw ang mag-upisa at pagtatapos nito, Panginoon, sa buhay na ito. Sa amin, sa inumpisan mong pananampalataya sa amin, mayroon po kaming gagawin, O Lord, ang palaguin ang aming pananampalataya at paglilingkod sa iyo. Tulungan mo nga po, Panginoon, mapapalakas ang pananampalataya ng bawat isa, pamagitan po, Panginoon, ng pagbabasa ng iyong mga salita. O Diyos, maging sa pananalangin, pakikipag-ugnayan sa iyo. Ang mga bagay na ito, Lord, habang sila, Panginoon, sa araw-araw na ginagawa, ipaalala mo, Lord, na nandiyan ka, na naghihintay para sa pagkikipag-usap nila. Maging ang pagsasama-sama namin, Panginoon, patatagin mo, O Diyos, dahil ito ang nagpapalakas din ng aming spiritual na buhay. At higit sa lahat, Lord, I pray sa bawat isang naririto, ipadama mo sa kanilang puso ang ministry na nais mong gampanan po nila, O Diyos. I pray, Lord, that all these people of yours, O Lord God, na nandito sa church na ito, ay gagamitin mo at magagamit sa ministeryo ng gawain na nandito sa lugar na ito upang sa gayon sila man ay maging kabahagi sa pag-akay at ang mga naakay nila ay magbibigay kasiyahan sa iyong kaharian. Father God, thank you for your message. Thank you sa buhay po ni Pastor Bella na ginamit mo. Salamat sa lakas na binigay niyo po sa kanya, Panginoon. Ang dalangin ko, patuloy na pagpalain mo, Panginoon, ang kanyang buhay. I-bless mo po siya. At Lord, give her strength and continue to anoint her, O God. In behalf of me, Panginoon, Lord, ginagampanan niya po ang lahat. Kaya dalangin ko, O Diyos, palakasin mo siya at pagpalain. Father God, thank you sa kanyang buhay. Thank you, Lord, binigay mo po siya sa lugar na ito para po sa amin. Thank you, Lord, at naawa, dalangin ko, proteksyonan mo siya. Ingatan lagi, ilayo sa karamdaman maging ang kanyang pamilya. At sa bawat isang naririto, O Diyos, nalalaman mo ang pinagdadaanan ng bawat isa. Financial, relationship, O God, spiritual. Lord, ang dalangin ko, katapuin mo ang bawat isa. Kausapin mo, Panginoon. Mangusap ka sa kanilang buhay. Mangusap ka sa kanilang puso. And the transformation, O Lord, na hinihingi mo po sa amin, maranasan ng iglesia ito, Panginoon. Lord, magningning ang iyong pangalan sa buhay ng bawat isa. Huwag mong hayaang maging kasangkapan ng kaaway ang kanilang buhay. Bagkus, Panginoon, gawin mo silang pagpapala sa mga taong nakapaligid po sa kanila. Sa kanilang pananalita, sa kilos at gawa, Panginoon. Diyos, dalangin ko, magbigay papuri sa iyong pangalan. Itaas po natin ang ating mga kamay at tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Sa kapangyarihan ng Diyos Ama at sa pag-ibig ng ating Panginoong Hesus at sa pagsama ng Espiritu Santo, tanggapin ninyo ang lubos-lubos na pagpapala ng Diyos. Pangalagaan niyo ito, ingatan at pagpalain, maging pagpapala sa inyong nasasakupan. Lumayo kayo, taglayang kapangyarihan pinagkaloob ng ating Panginoon at ipangaral ang kanyang mga salita.
To God be the glory, honor, and praise. In the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. And everybody shout, Amen! Amen! Hallelujah! Praise God! Congratulations sa matagumpay na gawain sa umagang ito. God bless you all po. Praise God.